Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mamaya ipi-play ko to sa inyo. Tungkol ito doon sa pagdinig ni Bato doon sa PDEA leak, yung kanyang star resource person na si Jonathan Morales. Pero itong si Escudero, bihira umattend ito sa mga pagdinig. Pero sa pagkakataong ito, sumipot siya sa hearing ni Bato kasi nung mga nakaraan, nakabuelo na si Bato eh. Si Bato lang kasi yung pinabibuelo ni Bato si Jonathan Morales, nakabuelo naman si Jonathan Morales. Ay syempre, yung mga pinagsasabi ni Jonathan Morales kontra kay Marcos Jr. yon, pinalalabas na si Marcos Jr. talaga ay involved sa drugs. Ay siguro napansin na rin ito nila Chis Escudero at sa kanila Jingo Estrada na okay, so patuloy tayo mga kabunyog, patuloy tayo. Na-distract ako kasi na-warningan ako na daw tayo, offline. Pero mukhang okay naman ha. Mga kabunyog, yung mga staff ko dyan nanonood, pakikat muna ng kasi humina yung signal ko eh. Ang issue dito kay Jonathan Morales, nakabuelo si Bato nung nakaraang mga araw. Nakabuelo si Bato. Kasi siya lang yung nandun eh. Kaya lang, napansin na yata ng Senado, lalo na ni Mig Subiri, siyempre Senate President siya, ay mukhang natawagan na ng Malacanang si Mig Subiri. Siguro ano ba yan? Na-stream finish tayo. O yan. Ngayon, ano bang issue? Ano bang issue dito? Nakabuelo si Bato, siguro tinawagan si Subiri ng Malacanang. Siguro sinabihan, Migs, ano bang nangyayari? Para yatang nagagamit ni Bato yung committee niya. O kaya gumawa ngayon ng hakbang itong si Subiri. At ang nila, kailangan masagot yung mga paninira ni Morales kay Marcos Jr. Kasi pinabilo ni Bato eh. Pinabilo ni Bato. Kaya ang ginawa ng Malacanang, tinawagan siguro si Subiri. O ngayon, ang tinawagan si Subiri, ngayon, ayan na, umattend na sa hearing si Escudero. Ano yung mga argumento ni Escudero? Ang mga argumento ni Escudero, sinabihan si Bato. Kita nyo naman, katabi niya si Bato. Sabi niya, may ilan lang akong ililinaw. Una, kapag nagkaroon ng pagdinig sa Senado, ang dapat na iniimbitahan na resource persons ay yung may personal knowledge. Ibig sabihin, ang dapat na mag-appear sa hearing sa Senado ay yung may personal knowledge. Yung talagang alam niya talaga yung pangyayari. Kaya ang mga sinabi kasi ni Jonathan Morales, sabi ng kanyang informant. Sabi ng kanyang informant. Pag sinabi mong sabi ng kanyang informant, ibig sabihin yan, hearsay yan. Di ba? Dapat personal knowledge ang sinasabi ng resource person. So dapat, ano dapat ang masasabi lang ng ano? Ano lang ang masasabi ni Jonathan Morales? Ano ang may personal knowledge lang siya? Ang personal knowledge lang ni Morales na noong 2012, gumawa siya ng report na sa kanyang superior sa PDEA na nagre-report siya na mayroon na gumagamit daw nagsumisinghot daw ng white powdery substance si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano. So ang kanyang personal knowledge dun lang sa report. Pero yung nakalaman sa report, anong nakalaman sa report? Ang nakalaman sa report ay involved daw sa drugs at sumisinghot si Maricel Soriano at si Marcos Jr. Hindi niya personal knowledge yun kasi hindi naman niya nakita. Ang nakakita noon yung informant niya. So ang dapat na ipatawag sa Senado yung informant niya. Kasi yun yung may personal knowledge, 'di ba? O si Eric Perez sa San Manuel Pangasinan. Kumbaga, sabi ni Escudero, tama si Escudero diyan, nililikturaan niya si Bato, katabi niya eh. Dapat ang nag-a-appear sa Senado, ang sinasabi lang yung personal knowledge.
So kung ang personal knowledge ni Jonathan Morales na siya'y gumawa ng report, o di yun lang, gumawa siya ng report, pero kung tungkol dun sa nagsumisinghot ng white powdery substance, si Marcos Jr. at si Maricel Soriano, hindi niya naman nakita yon. Ang nakakita doon yung kanyang informant. So sino dapat ang ipatawag tungkol sa bagay na yon? Yung kanyang informant. O yun, di ba? Kumbaga, pag tungkol na doon sa usapin ng pagsinghot di umano ni Bato, pagsinghot di umano ni Marcos Jr. at Maricel Soriano, ang dapat na magsabi noon, yung informant niya. Kasi yun yung may personal knowledge eh. Pero ang alam lang ni ang personal knowledge lang ni Jonathan Morales, yun lang tungkol dun sa report. Yung ginawa niyang report, yun lang. Pero yung nakalagay sa report na sumisinghot ng shabu ay ng cocaine si Marcos Jr. at si Maricel Soriano, hindi niya alam yun kasi hindi siya ang nakakita doon. Ang nakakita doon, yung informant niya. So sino dapat ang magsabi noon? Magsalaysay noon? Sa Senado, yung informant niya. Kasi kapag siya ang nagsabi noon, hearsay yun. Di ba? Ganon. Ganon kasimple. Ang isa pang punto ni Escudero na tama lang, parang sinampal si Bato, ang isa pang doon, bagay doon na tama, nang pinaalam ni Bato yung purpose ng pagdinig, dalawang reasons. Ang sabi ni Bato, dalawang topic ang i-discuss doon sa pagdinig. Ano ba yung dalawa na yon? Ang una, tungkol doon sa Batangas drug hole. 'Di ba? 'Yun ang unang reason, sabi ni Bato. Kaya nagpaalam siya sa Senado kay Zubiri, pinayagan siya dahil ang sabi niya, ang pagdinig ng kanyang komite ay tungkol doon sa Batangas drug hole. Ano ba yung Batangas drug hole? Na may nahuling shabu na 2 tons sa Alitagtag, Batangas, pero ang lumabas kinalaunan, 1.4 na lang. So iimbestigahan daw ng kanyang komite yun. Bakit ganun ang nangyari? Yun ang una, Batangas drug hole. Ang pangalawang dahilan, PDEA leak. Ano yung PDEA leak? Mayroon daw mga record sa PDEA na nalalabas, nakarating kay Maharlika. Bakit ganon? Bakit may mga naglilik na mga dokumento sa PDEA nakakarating sa mga vloggers? Dapat hindi yon. Si confidential yon. Yun daw ang pangalawang iimbestigahan ng komite ni Bato. Nung pinaliwanag niya yung purpose ng pagdinig niya, yun ang dalawang reasons. Pero sa aktual na nangyari, gayon ba ang pagdinig ng komite ni Bato? Hindi. Yung Batangas drug hole, hindi nga lang nag-1 oras, tapos na eh. Tapos, kung iniimbestigahan ba ng komite ni Bato yung tungkol sa leak ng PDEA? Hindi. Ang iniimbestigahan na ni Bato, yung involvement ni Marcos daw sa droga, di ba? Hindi naman yun yung original na purpose ng pagdinig eh. Bakit doon na sentro? Yan. Kaya sabi ni Chis Escudero, mukhang hindi na ito yung ang direksyon ng pagdinig na ito, hindi na yung original na purpose. Kasi ang original na purpose ng pagdinig ay dalawa. Una, imbestigahan yung nahuling drug sa Alitagtag na dati 2 tons pero nung aktual na 1.4 tons na lang. Ngayon, dininig ba yan ng komite ni Bato? Dininig pero 1 hour lang. Pagkatapos ng 1 hour, wala na. Ha? Di ba? Pangalawa, ang sabi ni Bato, ang didinigin nila, yun daw mga records ng PDEA na nagli-leak. Ibig sabihin, confidential na records ng PDEA na pupunta sa kung kani-kanino. Halimbawa sa vlogger na si Maharlika. Bakit ganon? Kaya nga ang title ng investigasyon ni Bato, PDEA leak. Pero ang pinag-uusapan, hindi na PDEA leak. Ang pinag-uusapan na yung tungkol na kay Marcos Jr. Di malinaw, ang ginagawa ni Bato, kunwari lang ang didinigin, PDEA leak sa Batangas drug hole. Pero sa totoo, hindi. Si Marcos talaga ang gusto nilang sirain. Kaya sabi ni Escudero, mukhang iba na. Point of order. Hindi na yata nasusunod yung purpose ng pagdinig. Yun. Yun ang mga banat ni Escudero kay Bato. Kaya parang sinampal si Bato. Panoorin nyo mga kabunyog. Chairman, Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one,
when we subscribed our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, edi yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gada. Tingnan niyo si Bato. Nakikita niyo si Bato, mga kabunyog. Ha? Ha? Parang sinasampal si Bato. Ano? Hindi mapakali. Ha? Hindi mapakali si Bato. O, panoorin niyo si Bato, ang reaksyon ni Bato. Ha? O, yan o. Yan o. Hindi mapakali si Bato. Nililikturahan siya. O, yan o. Tingnan niyo si Bato. Ah, yan. O. Napansin niyo si Bato? Nililikturahan siya. Ah. Ito pa. Na binabanggit ang pangalan ng dating executive secretary niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating executive secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman. O, yan. Nakita nyo? Parang sinasampal si Bato, no? O, ito yung panghuli. Yung argumento na, akala ko ba ang pagdinig ng kumiting ito tungkol sa ano? Tungkol lang sa Batangas Drug Hole at saka tungkol sa PDEA leak. Bakit kay Marcos Jr. na nasisentro? Point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug hole sa Batangas at yung PDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot doon? Yun ang dapat alamin at malaman ng PDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PDEA nung file na yon. O yun. Dali si Bato. Parang biglang nawala si Bato sa tabi ni Escudero. Kasi ang sabi ni Bato, ang iimbestigahan niya, PDEA leak.
Ang ibig sabihin, bakit nagli-leak yung mga dokumento ng PDEA? Bakit nakarating sa mga vloggers tulad ng Maharlika? Ha? Ayun. Pero, ang pinag-uusapan na sa pagdinig ni Bato, hindi na yung paano nag-leak. Ang pinag-uusapan na, yung laman nung nag-leak na dokumento. Ay di sabi ni Escudero, di dapat may separate na pagdinig doon. Oh, kung gustong dinigin yung laman ng nag-leak na dokumento, ang laman ng nag-leak na dokumento si Marcos, di ba? Ang laman ng nag-leak na dokumento na si Marcos Jr. daw involved sa droga. Di dapat separate na hearing 'yon. Wag sasabihin ni Bato na ang pagdinig ay tungkol sa nag-leak na dokumento, pero ang pinag-uusapan yung dokumento mismo kung anong laman nun. Doon na nasentro sa nag-leak na dokumento eh. Parang ang ginawa ni Bato, magulang si Bato. Nagpaalam lang siya kay Subiri. Ito naman si Subiri, tanga-tanga. 'Di ba? Naisahan siya ni Bato eh. Oh, nagpaalam si Bato sa Senate President. Magkakaroon ng pagdinig. Tinanong, anong didinigin mo? Oh, yung tungkol sa Batangas drug hole. Pangalawa, yung tungkol sa paglilik ng mga dokumento ng PDEA para malaman natin sinong naglilik. Oh, pero nung nagkaroon na ng pagdinig, hindi naman kung paano nag-leak yung dokumento. Ang pinag-uusapan na yung laman ng dokumento na sinasabi ni Jonathan Morales. Bakit doon na sentro? Samantalang ang title ng pagdinig, paano nag-leak ang dokumento? Sinong dapat managot? Kasi confidential na mga dokumento yan ng PDEA, bakit kumakalat? Yun. Di ba? Tama yung sinasabi ni Escudero. Kaya parang sinabal, biglang nawala si Bato sa tabi ni Escudero. Ha? Yan yung Ang ginawa talaga ni Bato, sa bandang huli, hindi naman yung pag-leak ng dokumento ng PDEA ang naging issue na eh. Kung naging issue na sinintrohan na ni Bato yung laman ng dokumentong nag-leak. Ay di dapat pala, sinabi sana ni Bato ay Subiri o sa Senado, ang pagdinig ng komite niya ay tungkol dun sa laman ng ng dokumentong nag-leak. Hindi. Ang sabi ni Bato, iimbestigahan niya bakit nag-leak yung dokumento. Hindi dapat ang sentro ng usapan, papagpaliwanagin yung mga bakit nag-leak yun. Sinong nag-leak? Oh, di ba? Oh, kaya yan yung nangyari dyan. Kaya ang title natin, parang sinampal kaliwat kanan si Bato sa mga sinabi ni Escudero. O, di ba? Talita, yun eh. Maraming beses na rin natin tong sinabi. Unang-una talaga kasi si Morales, hearsay naman eh. Ang mga sinasabi niya, hearsay. Ang mga sinasabi ni Morales, hindi naman personal knowledge niya. Galing sa kanyang informant. Eh di kung mga sinasabi niya galing sa informant niya, dapat hindi siya ang magsabi nun. Kasi hindi naman pala siya ang may personal na kaalaman doon. Dapat ang i-present sa Senado, yung informant. Bakit kasi tinutuloy-tuloy pa ni Bato ang pagdinig. Dapat sinasabi na ni Bato doon sa sandali lang, hindi naman pala ikaw ang nakakaalam niyan, yung informant mo pala. Pwede bang ipatawag natin ang informant mo? Sino bang informant mo na yan? Kasi kung ikaw ang magkikwento niyan, hindi mo personal knowledge yan, bawal yan. Di ba? Lumalabas hearsay. Pero ang ginagawa ni Bato, pinabuelo si Jonathan Morales. Anong ibig sabihin nun? Talagang ang gusto ni Bato, masira si Marcos Jr. Kaya ngayon, on the rescue si Escudero. On the rescue si Jinggoy. Yan. Saka, siguro napagalitan na ng Malacanang si Subiri. Subiri, ano bang ginagawa mo? Ba't hinahayaan mo si Bato sa ganyan? Si Bato naman, todo deny. Sabi ni Bato, hindi ako nagpapagamit kanino man. Itong pagdinig ko, hindi ito persecution. Ito'y in aid of legislation. Unang-una, anong legislation ang inaasahan niyang ilalabas niya dyan? Malinaw naman, persecution yung ginagawa niya eh. Persecution kay Marcos Jr. eh. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Wala eh. Kaya lang, malinaw naman na hearsay si Morales. Kasi ang sinasabi ni Morales, hindi naman yung alam niya. Ang sinasabi ni Morales, yung sinabi sa kanya ng informant niya. So dapat, ang ipatawag dyan yung informant. Ang problema, nung tinanong ni Jinggoy, si Morales, sino bang informant mo? Sabi ni Morales, nakalimutan niya na. Sabi ni Jinggoy, nakalimutan mo. Ang dami mong mga sinasabing tao dito, dinadawit mo, tapos yung informant mo, nakalimutan mo.
Kasi pag sinabi niya na yung informant niya, mauobligang ipatawag yung informant na yon. Pero kung hindi maipatawag yung informant na yon, dapat itigil na si Morales kasi hearsay na eh. Hearsay na. Di ba? Anyway, biglang umalis si Bato sa tabi ni Escudero. At saka obvious naman, ang sabi ni Bato, ang iimbestigahan ng committee niya, yung tungkol sa Batangas drug hole. O ngayon, inimbestigahan ba yon? Wala. Isang oras lang diniskasyon. Pangalawa, tungkol sa PDEA leak. Ang PDEA leak dapat, ang dinidiscuss doon, sino ang nag-leak ng dokumento? Paano nakarating kila Maharlika? Yun dapat. Hindi na ganun yung issue eh. Ang issue na yung laman ng leak, yung laman ng dokumento. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Basta't nakita natin dyan, biglang nawala si Bato. Tingnan nyo, nawala sa tabi ni Escudero. Ano? Nung una nandyan pa si Bato. Nung una nandyan pa nung bandang huli nawala si Bato eh. Umihi siguro. Naihi siguro si Bato. Naihi siguro si Bato. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, sige po. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.